Kamusta ka, MSME? Nakalipas na naman ng isang linggo. Panahon na naman para mag-usap tayo patungkol sa ating negosyo. Kamusta ka pala, MSME? Kamusta ang negosyo mo? I am always praying na okay ka at okay ang negosyo mo. For today's video, ang pag-uusapan natin is how to create a unique and remarkable na business name. Pag-uusapan natin kung ano ba yung mga kailangan nating alamin na mga elements para mas mapaganda pa natin ang paggawa ng ating business name. So handa ka na ba, mga MSME? Kung handa ka na, handa na rin ako. Welcome to my channel. This is the Goody Yeti, your MSME advocate, and this is your guide in business. Maraming salamat mga MSME at nandiyan ka pa din at interested ka na tapusin ang video na ito. At bago tayo mag-umpisa, gusto ko i-shoutout lahat ng ating mga bagong subscriber. Maraming salamat po sa inyo. Malapit na po tayo umabot sa 5,000 subscribers. So sana maabot po natin yung milestone na yan para makapag-celebrate naman po tayo kahit paano. So kapag hindi ka pa subscriber na aking channel at ito ang kauna-unahan mo makapanood ang aking video, please don't hesitate to click the subscribe button and also the notification bell para masabihan ka ni YouTube if I have new videos just like this. So, umpisa na natin mga MSME. Umpisa muna natin sa definition of terms. Let's now define the three elements of creating our business name. The first element that we have is the dominant name. The dominant name, this is the core element ng ating business name. Kumbaga, ito yung nag-stand out. Siya rin yung nagbibigay ng authority and also nagbibigay din ng impression kung ano ba yung negosyo natin. At dahil sa dominant name na ito, dito nag-uumpisa kung ano bang klaseng branding ang gagawin natin sa ating negosyo. The next element is the descriptor name. The descriptor name is the supplementary element na kung saan dito naman niya ini-explain kung paano ba talaga ang merong negosyo ka. Ano ba yung ino-offer mo na services? Ano ba yung mga products mo? Ano ba yung mga ibibenta mo kumbaga sa pamamagitan ng ating descriptor name, mas maiintindihan ng ating mga customer or clients kung ano ba yung negosyo na meron ka. And lastly, ang ating suffix name. Suffix name is just an optional element kasi depende siya sa business structure. Kapag ang business structure mo ay isang sole proprietorship, mahirap siya lagyan ng suffix name. Pero kapag ang business structure mo ay partnership and corporation, dito tayo kakaroon ng required suffix name sa ating negosyo. Ang suffix name, naglalabas lang ito or mas ginagawa lang yung ating business name na magbumukha siyang professional and eligible. So, yan yung tatlong uri o yan yung tatlong elemento na meron dapat ng ating business name para ito'y maging unique, ito ay maging mas mabilis maintindihan at mas mabilis tandaan. Pag-usapan naman natin ngayon kung ano nga ba yung step by step on to create a unique and remarkable business name. So, bago tayo mag-umpisa, dapat muna tayo gumawa ng kwento patungkol sa ating negosyo. Dapat alam muna natin ano ba talaga ang gusto mong maging negosyo. So, for example, gagawa tayo ng isang construction business at gusto natin yung construction business na yan ay siya ang number 1 at siya ang pagkakatiwalaan at siya mag-stand out sa lahat ng negosyo. So, umpisahan na natin sa dominant name. So, sabi natin dapat siyang nag-stand out. So, we can say Mega Steel. From the word mega, ibig sabihin malaki talaga siyang negosyo. And from the word steel, matibay. So, malaki na matibay na negosyo. And I think it would do. Next, the descriptor name. So, ano ba yung negosyo mo? Sabi nga natin kanina, construction. So, ano ba gusto mong gawin as construction? So, we can say builders. So, pag sinabi natin Mega Steel Builders, ibig sabihin, we are a construction company that is building projects. Diba? So, meron tayong Mega Steel Builders. So, next, suffix. Again, ang suffix, nakakatulong ito para mas maging magmukhang legitimate and mas mukhang professional ang ating negosyo. So, since corporation tayo, we can say Mega Steel Builders Inc. or Inc. What can you say? Ano masasabi mo sa ginawa nating business name na unique and very stand out? So, ang nagawa natin ay Mega Steel Builders Inc. So, isa pang example. Alright, isa pang example. Let's say, ang isipin natin, your business is a food industry, pero specifically, gusto mo magbenta ng mga cakes,
pastry, mga cupcakes na affordable pero tasteful pa rin, masarap pa rin siya. So ang una natin isipin is dominant name. So ang una isipin natin, mura pero tasteful or delicious pa rin. So pwede na siguro yung sweet savings. Masarap, sweet, savings. Ibig sabihin, makakatipid ka. Pwede? Pwede. Descriptor name. So, nagbebenta tayo ng pastry. So, pwede nating bake shop. So, we have sweet savings bake shop. So, very literal na. Maintindihan na ng ating customer, bake shop to kasi may word na bake shop na descriptor. Ang bake shop na to, nagbebenta ng sweet na medyo makakamura because of the word savings. And lastly, suffix. Ang suffix natin ay corp or corp dot or the corp na pinaikse. So, ang mabubuo natin ay Sweet Savings Bake Shop Corp. What can you say, mga ka-MSME? Handa ka na ba gumawa ng inyong business name? Sige nga, maglagay ka nga ng business name ninyo dyan sa comment section. And also, ilagay nyo na din bakit yung ginawa nyo. Gumawa ka ng kwento. Gusto mong gumawa ng negosyo na ang focus ay ganito. Gusto mo siya maging number 1. Gusto mo siya maging ganyan. Para meron kang guide kung anong gagawin mong dominant name, anong gagawin mong descriptor name, and ng suffix. Nag-enjoy ka ba kay Masami sa paggawa ng mga iba't ibang business name na pwede sa negosyo mo? Nag-enjoy din ako kay Masami na nag-sub or naturuan ko kayo or nabigay ko kayo ng guide kung paano nga ba gumawa ng isang unique and remarkable business name. Pero, bakit nga ba kailangan ang business name natin ay isang remarkable and very unique? Unang-una na dyan, because of the memorability. So, yung Mega Steel Builders ba at ang Sweet Savings Bake Shop ay mabilis ba siya matandaan? I think yes. Diba? Agree ba kayo? Agree. So, kailangan kasi ang ating mga business name, mga ka-MSME, mabilis siyang ma-memorize or mas mabilis siyang matandaan para kapag nag-refer yung ating mga customer or clients, hindi nila makakalimutan yung pangalan mo. Minsan, may mga gusto mag-refer ng client sa inyo or may mag-refer na customer, kaso hindi mabilis tandaan ang name nyo. So, sasabihin niya, nakalimutan ko yung pangalan sayang. So, walang ma-referral mangyayari, walang magiging word of mouth. So, kapag okay ang negosyo nyo, mabilis tandaan at talagang remarkable siya, word of mouth pa lang, okay na ang marketing mo. Next, clarity. Very maganda talaga na mayroon tayong descriptor para mas mabilis maintindihan kaagad ng ating mga customer or clients. Kung baga, pagbasa pa lang nila ng ating business name, alam na nila kaagad kung ano ba yung ino-offer mo na services. Hindi na sila pupunta sa iyo, ano ba yung ino-offer mo? Ano ba yung binibenta mo? So, as long as na yung descriptor mo, talagang very specific or talagang hanggat kaya mo na specific talaga, mas okay para hindi mahirapan ng ating client or ang ating mga customer. Pangatlo, brand identity. Yung pinaka-dominant name natin, mga ka-MSME, it is very important dahil again, dyan nga nag-uumpisa na gumawa tayo ng ating mga branding. Kung hindi unique at hindi remarkable ang ating dominant name, mahihirapan tayo gumawa ng ating branding. Kaya kailangan yung ating dominant name talagang maganda at mabilis tandaan para mabilis lang din tayo makagawa ng ating mga marketing strategies. And lastly, legal compliance. As we all know naman, mga ka-MSME, lahat ng negosyo ay kailangan magpa-register ng ating business name. So kaya talagang dapat maganda ang ating business name para kapag nagpa-register tayo, hindi natin masasabi or hindi na malayo na magkaroon tayo ng malayo na magkaroon tayo ng kapangalan or malapit na kapangalan, kaya it must be unique and remarkable. So, yan yung importante. Bakit dapat ang ating business name ay isang remarkable, isang unique, mabilis tandaan para sa ating negosyo. It will help us as well to grow our business in the future. Mas mabilis lang mag-grow ang ating business if mag-start tayo sa ating business name na maganda. I am hoping, mga ka-MSME, na may natutunan kayo sa today's video. And before we end our discussion for today, I would like to encourage everyone, kapag hindi ka pa nakapag-subscribe na aking channel and you've learned something about in this video,
please do not hesitate to click the subscribe button. And also, pwede ka rin po mag-comment dyan na you appreciate kung ano bang ginagawa ko. Or pwede ka rin mag-suggest kung ano bang gusto mong topic para magawa natin in the next video or in the future. And also, pwede mo na rin po i-share ito kapag may natutunan ka para sharing is caring naman, di ba? So, i-share mo ito sa mga kaibigan mo. So, anyway, mga Kemasimi, maraming salamat sa pagtapos ng video na ito. At kita-kita ulit tayo next week sa panibagong pag-uusapan natin. And this is again the Goody Adi, your MSCME advocate, and this is your guide in business.